yung discussion or yung crash course natin sa subject na question documents examination. So, yung question document examinations, kung di ako nagkakamali, isa ito sa maraming pagkukuhanan ng tanong dun sa exam ng forensic science. So, here is the table of specifications or yung TOS under ng question document examination. So 4.1, dyan natin i-discuss yung kinds of documents, kinds of question documents, and equipment and apparatus in question document examination. So sa TOS 4.2, dyan naman natin i-discuss yung process of forgery detection, handwriting examination, and signature identification. Sa TOS 4.3, nandyan naman yung procedures in counterfeit identification. So, yung mga sa perang papel. So, doon muna tayo sa 4.1. Kinds of question documents and apparatus in question document examination. So first, the general definition of terms. What is a document? So when we say document, it is any material with marks, symbols, or signs that convey a meaning. Ibig sabihin, anumang bagay daw na naglalaman ng marks, symbols, or signs na nagbibigay daw ng kahulugan sa isang tao, yan daw ay considered as document. Okay, for example, sumulat ka sa pader, no? Yung pader, sinulatan mo ng mga letters na kung saan may nagbibigay ng meaning sa isang tao, yung pader, considered na yun as document. Okay, according to general definition. Another definition, document may be written using pencil, ink, or printing on a paper. So, kapag tayo daw ay gumagawa ng document, so pwedeng yan ay gawa sa lapis, gawa sa ink, sa mga ballpen, or print gamit yung mga modern na machine. So ang salitang document ay nanggaling sa salitang Latin na documentum, meaning a lesson or instruction. Next, ano ibig sabihin ng question? Kasi ang subject natin question document examination. Pag sinabi natin question, any material that is under doubt or under investigation or under scrutiny. Pag sinabi natin scrutiny, ito ay kailangang sumailalim sa masusing investigasyon. Yun yung under scrutiny. So, question, ibig sabihin, kailangan natin siyang imbestigahan or kailangan natin siyang i-examine. Kaya siya tinawag na question. Yun yung ibig sabihin ng question. Ngayon, yung question, isama natin sa salitang document. Question document. Ano ngayon yung ibig sabihin? Pag sinabi natin question document, ito daw yung mga dokumento na kung saan yung authenticity, identity, or origin is doubtful or challenged. Meaning, kahina-hinala. Kaya siya tinawag na question document. Document na question or may pagtatanong dun sa isang dokumento. Tungkol saan yung pagtatanong? Maaring regarding dun sa authenticity, regarding dun sa kanyang identity or pagkakakilanlan, or yung pinanggalingan nung document. Pag sinabi natin question document, maaring hindi yan totoo. Okay? Kasi nga, sabi dyan, doubtful, kahina-hinala yung kanyang authenticity. Okay? Question document, hindi natin alam kung yung dokumento ay totoo o hindi. Next, number 4, what is disputed document? Pag sinabi natin disputed document, ito daw yung mga document that is subject to argument or controversy about its authenticity. Tatandaan nyo, magkaiba po ang question document sa disputed document. So, padaliin natin. Pag sinabi natin question document, yung isang dokumento ay kahina-hinala. That's it. Period. No? Question document. Yung dokumento ay kahina-hinala. Kailan natin gagamitin yung salitang disputed document? Pag sinabi natin disputed document, tatandaan nyo lang, kapag daw yung document ay subject to argument or controversy. Ibig sabihin, kapag yung dokumento ay pinag-uusapan na, pinagtatalunan na, ine-examine na, ang tawag na doon ay disputed document. Okay? Disputed, pinagtatalunan. Pero kapag yung dokumento ay
kahina-hinala lang siya, pero hindi naman natin siya pinagtalunan, hindi natin siya pinag-awayan, hindi natin siya in-examine. Ang tawag lang sa document ay questioned document. Ulitin ko, ang question document at disputed document ay magkaiba. Ang question document, kapag yung dokumento ay kahina-hinala yung kanyang authenticity, identity, and origin, that is question document. That's it, period. Hanggang dun lang. Pero kapag yung kahina-hinala na yon, yung kanyang authenticity, identity, and origin, pinag-usapan na, pinag-argumentuhan na, meron ng controversy, pinag-usapan na. Ang tawag na sa kanya ay disputed document. Parang ballistics versus forensic ballistics. Number 5, standard or standard document. Ito daw yung mga dokumento na authentic yung specimen or authentic. Ibig sabihin ng authentic, original. Alam natin yung authenticity, alam natin yung identity, at alam natin yung origin. Sa madaling salita, ang standard or standard document, kabaliktaran yan ng question document. Kung yung question document, kahina-hinala or hindi natin alam yung pagkakakilanlan or authenticity, pag sinabi natin standard document, alam natin yung authenticity, identity, and origin niya. Okay, sabi nga dyan, usually consists of known handwriting sample. Known, alam natin kung kanino galing yung mga sulat. Also called specimen. Sa madaling salita, pagpadaliin natin para buo na kaagad yung concept ng question document examination. Sa question document examination, dalawa yung kino-compare natin dyan or dalawa yung ine-examine natin. Parang ballistics lang din. Sa ballistics, kino-compare natin sa bullet comparison microscope yung evidence specimen na na-recover sa crime scene versus test-fired specimen na tinest-fired sa crime lab. Sa question document examination, ang kino-compare dyan ay yung question document at saka yung standard document. So magbigay ako ng halimbawa. Habang naglalakad ako sa hallway, meron ako nakitang nakasulat sa 1/4. Sabi doon, putangin na mo, Sir Romeo. Nakasulat doon, no? Pwede ko na bang ibintang siya kahit kanino or doon sa estudyanteng napagalitan ko? Pwede ko bang sabihin, hoy, ikaw yung may sulat dito, ano, sa 1/4. So ang tawag doon, dahil merong doubtful sa may doubtful doon sa authenticity, identity, at origin, hindi ko sigurado kung kanino galing. Ang tawag po doon ay questioned document. Bakit? Kasi nga doubtful yung authenticity, yung identity, and origin. Ngayon, paano ko malalaman kung kanino yung sulat na yon? Kailangan kong kumuha ng standard writing or standard handwriting or standard document dun sa taong pinaghihinalaan ko. Okay? Take note, pag sinabi natin standard, authentic siya. Okay? Authentic. Alam natin kung kanino galing. Ngayon, yung question document, may nakasulat, sabi doon, putangin na mo Sir Romeo, tapos, kukuha ko ng standard. Hoy, ikaw na napagalitan ko, sulat ka nga dito sa 1/4, putangin na mo Sir Romeo. So, pag pinagkumpara ko yung question document, tsaka yung standard document, at nakita kong tumutugma, ibig sabihin, maaring siya yung sumulat dun sa question document. So, ganun po yung ginagawa sa question document examination. Parang forensic ballistics lang din. Dalawa po yung ine-examine natin dyan. Yung question document versus standard document. Ngayon, sir, pwede po bang ang i-examine lang ay yung question document? So, ang sagot dyan, hindi natin malalaman kung yung question document ay authentic at hindi natin makikilala yung identity and origin nun kung wala tayong standard document. Bakit? Kasi yung standard document, yun yung gagawin nating basehan. Okay? Basehan para makilala kung kanino or kung authentic ba yung nasa question document. Okay? Ulitin ko, hindi natin malalaman yung authenticity, identity, and origin ng question document kung wala tayong standard document. Kasi nga, yung standard document ang pagbabasihan natin. Okay? So, ganun din sa forensic ballistics, evidence bullet versus test-fired bullet.
hindi natin malalaman yung identity ng evidence bullet kung anong firearm ang nagpaputok sa kanya kung wala tayong test-fired bullet. Wala tayong tinest-fired. Okay, so yun naman yung sa question document examination. Next, number 6. Exemplar. Etong exemplar, ito daw yung term na ginagamit for known or standard material. Sa madaling salita, ang salitang exemplar ay same lang po sa ibig sabihin ng standard. Parehas lang sila ng ibig sabihin. Ang kaibahan lang, itong term na exemplar, ang gumagamit lang ng term na to ay yung mga document examiner and yung mga attorney kapag sila ay nagpre-present na sa korte. Okay? Ulitin ko, ang standard at exemplar ay parehas lang ang ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin nila? Authentic specimen or yung mga known handwritings or known or standard material. Ibig sabihin, alam natin yung authenticity, alam natin yung identity, and alam natin yung origin. Next, holographic document. Pag sinabi natin holographic document, ito ay dokumento na kung saan completely written and signed by one person. Ang tawag dyan ay holograph. Okay? Kapag ikaw ay sumulat at pinirmahan mo sa ilalim, ang tawag doon ay holographic document. Meron niyang kapartner kasi yung tinatawag nating notarial document. Pag sinabi nating notarial document, yan din ay completely written, signed by one person, pero kinakailangan ng tatlong witness. Yun yung kaibahan ng notarial will. Ulitin ko, sa holographic document or holograph document, so yan ay completely written and signed by one person. That's it. Pero pag notarial document or notarial will, yan ay completely written, signed by one person, pero merong kasamang tatlong witnesses. Number 8, reference collection. Pag sinabi natin reference collection, ito daw lahat ng materials na inorganize ni document examiner para makatulong sa kanya sa interpretation or sa testimony niya sa korte. So pag sinabing reference collection, lahat lang ng mga ebidensya, mga dokumento na nakalap niya, na in-examine niya, doon niya lang ilalagay. Ang tawag doon ay reference collection. Next, kinds of document. So meron tayong 5 klase. Public document, official Okay, good afternoon. So, parang nawalan ng connection si Sir Rocco. So, hintayin lang natin.